Atsarang papaya, yan naman po ang gagawin natin ngayon. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Tara, simulan na natin. Madali lang ang proseso ng gagawin natin ngayon kasi puro lang tayo mekos-mekos. Yan po yung ginadgad na papaya. Hinugasan ko na siya ng 3 beses at saka ako piniga. Or kung meron kayong dryer, mas maigi, balutin nyo lang siya sa tela. Yung balot na balot at saka nyo siya ipaikot sa dryer. Napakadali nun at saka mas maganda siya dahil tuyon-tuyo. Ang ginawa ko kasi dito ay mano-mano. Nilagay ko lang siya sa tela at saka ako piniga. Kung nakikita nyo na nga, ay nilagay ko na yung ating bell pepper, carrots, sibuyas, at bawang. Depende po sa inyo kung anong klaseng hiwa ang gawin ninyo. Kahit na anong hiwa pwede dito, basta maninipis lang at maliliit. Pasensya na nga pala kayo sa aking boses dahil sa ngayon ay may sakit po ako at sinisipon. Kaya ganito yung aking boses. Pero kere lang naman, kaya pa naman. Papalit-palit kasi ang klima ngayon, malamig tapos mainit, kaya uso ang trangkaso at sipon. Kaya ingat po tayo palagi. Naglagay nga rin pala ako dito ng pasas. Marami na akong nilagay kasi paborito ko ito. Ayan, imekos-mekos na natin. Hindi naman kailangan imekos-mekos pero ako kasi ganyan ako talaga pag naggagawa ng atsara. Halo ng halo hanggang sa magpantay. Ito nga po palang ginagawa ko ay version ko lang, other version ko. Pero kapag sinisipag naman ako, sineseparate ko talaga yung liquid. Tsaka ko siya hinahalo dyan sa mixture. Naglagay na nga pala tayo dito ulit ng suka. Yung dami ng suka ay depende yan sa dami ng ating ginadgad na papaya. Kung halimbawa, isang papaya, isang suka lang din yung ilalagay natin. Ganun po ang timplahan yan. Yan, at dahil nga 10 cup ang nagawa nating papaya, kaya 10 cups din ang ilalagay natin na suka. At dahil nga 10 cups yung suka natin, ay naglagay naman tayo dito ng 2 1/4 na asukal. Kaya ang timplahan nito ay bale 5 cups na papaya, 5 cups na suka, at 2 1/4 na asukal. Bali sa papaya lang po tayo magbabase, hindi po tayo magbabase sa mga nilagay nating sangkap, gaya ng carrots, bell, at kung ano-ano pa. Sa papaya lang po tayo magbabase ng kung gaano karami ilalagay natin na suka at asukal. Paalaala nga po pala, ito po ay version ko lang po. Depende po sa inyo kung gusto ninyo ng mas maraming asukal. Pwede rin po kasi yung iba po talaga gusto nila matamis. Pero ito po kasi ay katamtaman lamang yung pagkakatimpla niya. Dahil nga hindi na tayo nag-separate ng liquid sa solid, ay minekos-mekos lang natin siya ng maigi para magpantay naman yung lasa niya. Hindi ko na nga pala naipakita rito yung paglalagay ko ng asin. 2 kutsara po yung nilagay natin na asin dyan. Kailangan kasi natin balansehin yung lasa niya. At ayan, gawa na po yung ating atsarang papaya. Salamat po sa panonood. Bye-bye!